tamang pagkakabit ng rotor. Ito may araw naman, so hindi ka makatipid siya at hindi makagat yung preno. I-share ko lang sa inyo to. Ito yung caliper ng akala niya yung kanyang caliper is sira na, luma na, so magpapalit siya ng bago. Kaya lang wala siyang budget kasi hindi siya makabili ng isang pair lang. Hindi ko lang alam kung siya sa bumibili, so dalawa lagi ang bibili niya. Ay okay pa naman yung unahan, so yan dinala niya sa akin at yan luma na nga siyang tingnan. Pero ang problema niya kasi hindi kumakagat yung preno. So hindi po sa itsura ng caliper yan kung inigan niya ng itsura. Nasa brake pad po yun kung bakit hindi nagpipreno ang ating bike. Katulad yan kung nasa brake pad kasi goods yung kanyang caliper eh. Ayan o, nagpa-function lahat eh. So ayan, nilinisan ko na rin and then pipinturahan ko na para magmukhang bago, para makatipid siya at hindi na siya gumastos ng kano ba yung benta sa kanya, 300 yata eh, 2 piraso. So muntikan na siyang mapagastos. Ayan, siyempre hindi naman natin masisisi yung nagbebenta eh, nagninegosyo lang yun eh, kailangan din yung kumita para sa pamilya niya. So ayan, ang problema lang talaga yung brake pad yan. Ayan, katulad nito, yung brake pad niyan, yung chinek ko, puro langis tapos putik, so hindi na talaga kakapit yun sa ating rotor. Ngayon tatanggalin nyo dun sa pinakang casing. Pagkatanggal ninyo, ayan, ito inisprayhan ko na ng gas ito kanina, kaya lang isprayhan ko na ulit para makita niyo yung actual na pag-apply ko. Ayan, isprayhan ko ng gas and then mayroon tayo ditong hasaan. Ayan, ito yung hasaan kong binili na talagang napaka-epektibo at napakagandang gamit sa mga ganitong kasok ng ating mga brake pad na hindi na kumakagat ang brake. So ayan o, ayan, malinis na siya. Ayan. Pagkatapos natin ihasa ito sasabunin natin para yung ating gas is hindi pa makadagdag ng pagdulas sa rotor. So kailangan natin dito yung tipong matatanggal yung langis totally ng mga yung mga nakuha natin sa daan habang tumatakbo, umuulan lalo na. Yan, hindi na makakagat yung preno natin yan. Ganyan lang. So yan lang yung mga technique sa mga preno na yung mga pumapalakat, parang umiiyak pag nagpe-preno tayo, halos hindi na kumakapit siya pero ang ingay. Yan, ganito lang ang gagawin ninyo kahit hindi hasaan. Kung wala kayong ganito, yung liha or kung talagang walang-wala, hindi sabunan nyo na lang ng joy kahit hindi nyo na ihasa. Pero mas maganda pa rin ihahasa para yung texture maging makasbang o para makapit. Ganyan lang. And then i-join na natin ito, sasabunan natin ng sabon. Pagkatapos nating sabunan, ibabalik na natin. Pero bago yan, para man naman mukhang bago yung caliper ng ating ka-checkmate, no? Pinturahan na lang natin to. Yan. Tanggalin na lang muna natin itong mga alin niya. Kasi sobrang luma nito kanina nung tinanggal ko. Hindi ko na lang na-videohan. Naisipan ko lang i-video ngayon kasi baka yung iba nating ka-checkmate dyan dumadaan sa ganitong problema. So ang solusyon na lang nila is bumili na naman ng bago. Ngayon kung meron kayong tiyaga o meron naman kayong gamit sa bahay na pangkalas, ay gawin nyo na lang. Kasi ganun din ang mangyayari doon sa bibili yung bago. Magiging ganito rin yun. O edi bumili na lang kayo ng pangkalas, pang-ayos para makatipid kayo, hindi yung bili ng bagong pyesa. Uuwi rin kasi sa pagkaluma yung bibili yung bago eh. So magiging kamukha rin ito yun. So ayan, pinturahan na natin para magmukhang bago. Kasi muna natin ang steel brush. Ayan, yan lang ang diskarte sa pagtitipid mga kachika, mga ka-checkmate, no? Pintura lang yan, katapat yan, hilamos lang ng pintura, mukhang bago na naman yan. Kaya sa bumili ka ng bago, ganun din, uuwi rin sa pagkaluma yan. Ayan. Diba? Kanina mukhang gusin, ngayon tingnan nyo naman na itsura. Ito na yung kanina na hawak ko, no? Yung lumang caliper kanina. At yan, mukha na siyang bago. And then ibalik na natin yung mga accessories pa na kasama niya. Ito, pininturahan din natin. Ganyan lang ang pag-maintenance ng bike para hindi tayo bibili ng bago na itong klase ng caliper na mukha ng luma. Paano ba magiging bago? Ayan ay paligo lang. So papaligo lang natin ang pintura yan. Diba? Pakita ko sa inyo ngayon kung gaano siya kabagong tingnan. Diba? So bagong tingnan. So ibabalik na natin ito doon sa bike at mukha na siyang bago. So hindi ito kasama doon sa kontrata na ginawa natin. Ang ayusin lang natin preno. Pero dahil ginawa na rin naman natin, gawin na natin ang mas maayos at mas maganda. Ayan. So ayan na yung ginawa natin kanina na luma. Pero nakita niyo lang itsura. So ayan. So kung gusto nyo na makatipid, huwag nyo kaagad palitan ng inyong mga pyesa. Pwede pa yan. Kunting hilamos lang, kunting linis lang, and then pinturahan nyo ng bago. Babalik na ulit yan sa dati niyang itsura na bagong tingnan. So ayan, bibili kayo ng bago,
pumapunction naman yung inyong caliper na luma, huwag na kayong bumili ng bago. Kasi yung bago yung bibilihin, magiging luma din yun at magiging ganito rin. So yung luma na lang, gawin yung bago. So yan, tipid tips para sa mga ka-checkmate natin. May nag-request na gumawa ako ng videos kung paano magkabit ng rotor. Ano daw ba yung tamang pagkakabit ng rotor? At ayan, ipakita ko sa inyo. Ang pagkakabit ng rotor is hindi naman masyadong komplikado as long as alam niyo yung procedure. Unang-una, pag bumili kayo ng rotor, may makikita kayong arrow. Ayan. Minsan, kapag hindi kayo nakakita ng arrow, pero ang palatandaan yan, para makita ninyo yung tamang pagkakabit, yung rotation ng ating disc o rotor is yung arrow na ito. Ito. Pagka ganyan, baliktad yan. So, hindi yan, baka pwedeng mabasag or masira kapag ang ikot ay pa ganun. So, ito yung baliktad. So, dapat pasalubong or parang pa-kontra yung linya na yan. So, pag ganun. So, dahil ito may arrow naman, so hindi ka na maliligaw. Ayan, ganyan ang kabit niyan. And then, syempre, titingnan mo rin yung gulong mo. Kung halimbawa, pang front yan, ang madalas, pag front, ang disc niyan is dito sa side dito, sa left side. So, ang kabit ng ating rotor, ganun. Okay, pag naglagay ka nito, huwag mong kalimutang mag-apply ng grasa. Kasi pagka once na nag-repair ka or nagpalit ka ng rotor na bago, mahirapan kang magtanggal ng allen lock dito kasi mag-stack up na yan sa loob. Lagyan natin ng grasa. Ganyan lang. Yung bawat butas, lagyan na natin. Para darating yung time na magpapalit tayo ng rotor or magre-repair tayo, hindi siya matigas. Nagkakaroon ng dahilan bakit ang ating mga allen lock ay nalolustred or nabibilog. So yan ang na-encounter ko dito sa shop kapag gumagawa ako ng bike. Laging ang ganito ay nalulustred. So binabarin ako na yan, winawasak ko na, and then huhugutin ko na dun sa loob. Kasi pagka binarina mo yan, matatanggal yung ulo, may lalabas na kaganon, pwede mo na siyang kapitan ng plies. So may ikot mo na siya. So ayan, ito, balik tayo dito. Ang pagkakabit ng ating rotor is, tingnan niyo yung arrow, may arrow yan. Pag wala, dapat yung angle ganyan. Lagay lang natin kasi yan naman ay eksakto. So yung nagtatanong na isa pa, yung daw kanyang rotor ay sira na, meron daw siyang rotor na threaded type at may nakakabit na adapter dito na may thread. Hindi po pwedeng kalasin yung adapter doon, tapos ililipat nyo yung rotor dito sa hub na disc brake ready na. Hindi po yan pwede. So nasubukan ko na po yan, nagawa ko na yan. Kaya wag mo na pong gawin kasi hindi po talaga magtatagumpay yung iniisip nyo. So ayan, ganun lang ang pagkakabit. Yan. Ikabit mo muna lahat yung mga allen lock, saka na mo higpitan para nakapasok. Kasi once na hinigpitan mo yung isa niyan, mahirapan ka na magpasok dito kasi naka-steady na siya. So pag pinasok mo ganun, nakaliwas yung butas. So pag ganyan naglalaro pa, ilagay mo na lahat. Yan. And then, saka na mo higpitan. Pero may grasa na yan, di ba? Yan. Ganyan lang ang pagkakabit ng rotor. So doon sa nag-request, ayan. Ganyan lang yung pinakamabilis na way paano magkabit ng rotor. And then, higpitan na natin ng sabay-sabay hanggang sa bumigpit lahat yan. Ayan. Yan. Para pag tumunog, alam nyo na yun na yung pinakasagad niyang higpit. Ayan. Sa nag-request na paano yung pagkabit, tinuro ko na rin sa iyo yung technique paano ikabit at paano mag-apply ng grasa bago ikabit para less yung hirap pagka nagpalit ka ng panibagong rotor. So ayan. So thank you doon sa nag-request. Tingin ko newbie yan or siguro gusto niya lang din talagang makita yung actual at maiwasan niya yung parang may mali siya sa pagkakabit niya. So ayan, thank you. At sana nakatulong ako sa iyo.